Sa loob ng naglalakihang pader na ito, na mahigpit na humaharang sa mga guho ng industriya, walang kahit anong batas sa Black Forbidden Zone. Ang tanging naghahari rito ay ang madugong patayan para mabuhay, ang hukbo ng emperador sa silangan, at ang alyansa ng Black Forbidden sa kanluran, ay ginawa ang lugar na ito, na maging isang dambuhalang katayan ng tao. Hoy, salot, nasaan na ang mga basura para sa araw na ito? Hindi ba? Naibigay ko na sa inyo. Anong ibinigay? May karapatan ka na bang sumagot-sagot sa akin ngayon, ha? Dito, may isang katotohanang alam ng lahat, at iyon ay ang isang tao. Ay hindi kailanman mananalo laban sa isang grupo. Buffon, malapit na akong sumali sa hukbo ng emperador. Kung magpapakita ka ng katapatan sa akin, ikaw na walang silbi. Baka sakaling bigyan ka pa namin ng kahit tirang basura na makakain mo sa susunod. Ha 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 ha. Kahit na kaya kong makita sa loob ng 0.1 segundo ang puwersa niya, at ang nakamamatay na kahinaan sa kanyang kanang braso, dahil sa lampa kong katawan na may lakas na 5 lang. Wala pa rin akong lakas para harangan ang akte niya. Ha ha ha, bukas, kapag hindi mo pa rin naibigay ang mga basura, itatapon talaga kita sa dagat. Ha ha ha, kung hindi ka sang-ayon, tawagin mo ang basagulero mong kuya. Ay, oo nga pala, matagal ka na nga palang tinalikuran at iniwan yun. Ha 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 ha. Aalis ka, bakit? Kaya ko namang maghanap ng basura para buhayin tayong dalawa. Sawa na ako sa iyo, napakawalang silbi mo. Gusto ko nang umalis at mabuhay ng mag-ISO. Kuya, anong mga pinagsasabi mo? Ako ang tunay mong kapatid. At ako na lang ang tanging pamilya mo. Subukan mong sabihin sa labas na kapatid kita. Papatayin talaga kita. Shufan. Ito ba ang basagulero mong kuya? Namatay siya nang mabagsakan ng bakal galing sa rooftop. Ibigay ang kalahating tubo ng nutritional gel bago makuha ang bangkay. Trinato mo ko na parang basura. Pero gano'n na lang siya kadaling namatay. Wala akong pera at dahil iniwan niya ako para lang magpakasasa sa gulo. Tadhana niya talaga ang mamatay sa tabi ng daan. Sunugin niyo na yan. Sandali lang. Dahil ayaw mo naman sa bangkay niya. Kunin mo na lang ang mga naiwan niyang gamit. Sa pagkakataong ito, tila, ako na lang talaga ang natitira. Wala namang bagay na hindi kayang malagpasan. 5 taon ko na rin kinakaya ang ganito. Mahal na emperador, may mga bago akong nahanap na tauhan kamakailan. Xu Xiao, ginagawa mo pa rin ba ang mga maruruming gawain ng mga kriminal na yan? Li Si. Ha ha ha. Ang basurang tulad ni Lisi, karapat dapat mamatay ng 10,000 beses. Nais pa niyang maging alas. Huwag na huwag ninyong tatanggapin ang ganyang uri ng tao. Ano ba talagang ginagawa ko? Si Chu Xiao pala ang malupit na pinuno ng hukbo ng emperador. Emperador. Para lang maghari. Iniwan mo ako, ang sarili mong kakambal na kapatid. Napakalupit ng puso mo. Sige, sisirain ko ang iyong hukbo ng emperador ngayon din. Hahayaan kong ang sentral na tagapagtupad ng batas, ang uubos at dadakip sa inyong mga basurang salot. Lahat kayo, magtipon sa Katimugang Distrito 13 ngayon din. Ano to?
Maling password. 4 na subok na lang ang natitira. 3 subok na lang ang natitira. Kapag naubos ang pagkakataon, kusang mabubura ang lahat. Ito ang tala-arawan ni Chu Xiao. 楚萧的日记， Mabuhay ang inang bayan. 5 taon na mga tala. Chu Xiao. Ano ba talagang inilihim mo sa akin? Patawad, Fan. Masyado kang mahina. Hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Ang malupit na mundong ito ay dudurugin maging ang iyong mga buto. Kaya wala akong ibang pagpipilian kundi maging pinakamasamang tao. Para maitago kita rito sa Distrito 13 na walang sinumang nagmamalasakit sa loob ng basurahang ito. Tatapakan ko ang lahat ng tao sa ilalim ng aking mga paa. Tanging sa pagiging hari lamang. Kung mababago ang pesteng patakarang ito. Upang may pagtayo kita ng isang payapang kanlungang walang patayan. Hinding-hindi ko maaaring ipaalam sa iba ang tungkol sa iyong pag-iral. Kahit nakapuotan mo pa ang aking kabaliwan. Ngayong kontrolado na natin ang silangan. Bagaman ang ika-13 distrito sa timog ay isa lamang tambakan ng basura. Marami pa ring nagtatagong mga rebeldeng kawal doon. Bakit hindi natin ito sakupin muli at gawing reserbang puwersa para sa ating hukbo? Pagkatapos nyun, maaari na nating angkinin ang buong timog. Napakalaking kahangalan. Ang ika-13 distrito na isang gumuhong lugar na kahit aso ay ayaw manirahan. Ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na maging reserbang puwersa ng aking imperial na hukbo. Pero paano naman ang tungkol sa konseho? Ako na ang bahala sa konseho. Simula sa araw na ito, sino man ang manggahas na magdala ng digmaan sa timog. Ako mismo ang pupugat sa kanyang ulo, masusunod. Fan. Kaya pala ang imperyong binuo niya ay para lamang ipagtayo ako ng isang tahanang ligtas sa pananakit ng iba. Napakasinungaling mo. Sinong nagsabi sa iyong gawin ito para sa akin? Anong karapatan mong magdesisyon ng mag-isa? Buisit, hindi ako natanggap. Walang kwenta talaga ang paningin ng imperial na hukbo. At saka, hindi ko naman kailangan yun. Aba, umiiyak ba ang batang ito rito? Napakahina naman. Ano ba tong basurang to? Ibalik mo sa akin, ha. Aba, mukhang kapaki-pakinabang pala ang bagay na ito. Ah, bakit? Akala mo ba ikaw si Batman? Ha. Akala mo ba magiging bayani ka na kapag tinakpan mo ang mukha mo? Nananaginip ka ng gising. Ang daling masira ng basurang to. Tingnan nyo nga ang isang to. Ha. Anong klaseng tingin yan? Wow. Sa kuya ko yan. Ibinigay yan ng kuya ko para sa akin. Pinatumba ko ang 4 sa inyo. Sa mundong ito kung saan kinakain ng malalakas ang mahihina, ang isang tao ay talagang walang laban. At hindi kailanman mananalo laban sa isang grupo. Kahit patayin pa kita rito, walang sino mang makakaalam. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Ha. Tatakas ka ba ngayon? Walang kwenta ka. Bumalik ka rito. Buisit. Tingnan mo nga naman ang batang to. Boss Viper. Bakit po kayo narito? Bakit nga ba? Sinabi kasi ng tyrant na isa kang basurang nararapat mamatay ng 10,000 beses. Inis na inis siya sa'yo. Ang basurang si Lizzie ay nararapat mamatay ng 10,000 beses. Gusto pa niyang maging alas. Huwag na huwag nating tatanggapin ang ganyang klaseng tao. Hindi ko man lang kilala ang tyrant. Paano mangyayari yun? Hindi basta-basta nagpapasya ang tyrant tungkol sa ibang tao. May nagawa ka sigurong mali. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin.
Boss Du, maawa po kayo. Boss, maawa po kayo. Ibig bang sabihin nito, sila, ay mga tauhan lahat ni Kuya? Lizzie, wala akong pakialam kung basura ka man o hindi. Pero ang utos ng tyrant, kailangan nating sundin ng walang reklamo. Ito naman kasi ang Emperor's Division. Noon ko napagtanto ang isa pang katotohanan. Ang lakas ni Kuya ay hindi dahil sa sarili niyang kapangyarihan, kundi dahil nagagawa niyang mapabaliw ang lahat para sa kanya. Kahit hindi kayang talunin ng iisang tao ang isang grupo, pero ang grupong iyon ay jijibay ng isa pang mas nakatatakot na pangkat, at dudurugin sila. Kuya, ang landas na hindi mo natapos lakbayin. Ako na ang magpapatuloy para sa'yo. Itataya ko ang sarili kong buhay upang gawing ang Distrito 13 o maging ang buong Isla Heijin bilang isang pinapangarap nating mapayapang paraiso. Hindi naman ito digmaang pandaigdig. Bakit naman tayo titipunin lahat ng tirano sa liblib na lugar na ito na kahit aso ay ayaw pumunta? Huwag ka nang mag-alinlangan, dahil ang tirano ang ating pinuno, at ang kanyang salita ang batas. Heist, hindi ko alam kung saan nagpunta ang pinuno natin, at kung kailan siya babalik. Utos ng tirano. May nagtatagong especially iyan ng alyansa sa Distrito 13. Simulan agad ng buong hukbo ang paglilinis. Kahit magkamali, patayin pa rin, walang Aitat Ira. Ubusin ang mga aso ng alyansang yan. Paano magkakaroon ng especially iyan ng alyansa sa Distrito 13 sa ganitong basurang grupo? Ano ba talaga ang sinusubukang itago ng tirano? Kapag sinagot ko ang tawag, ang magkaiba naming boses ni Kuya, ay tiyak na mapapansin niya agad. Malalaman niya agad na nagpapanggap lang ako. Hindi maaari. Kailangan kong gamitin ang imperial na hukbo upang bawiin at ayusin ang Isla Heijin. At bago mangyari yon, hindi nila pwedeng malaman na patay na si Kuya. Noong iminungkahi ko sa iyong bawiin ang Distrito 13, napakatigas ng pagtanggi mo. Pero ngayon, nagsasayang ka ng oras at lakas para sa basurang lugar na ito. Hindi ito tugma sa ating plano. Bigyan mo ako ng dahilan. Dahilan. Sa kalagayan ko ngayon, ako ang tirano ng imperial na hukbo. May karapatan ka ba para questionin ako na isang komandante ka lang? Xu Xiao, anong ibig mong sabihin nung nasa Ghost Market? Ako ang samalo ng 3 saksak para sa iyo. At kasama mo ako nang itatag natin ang hukbong ito. Tapos ngayon, ganyan ka makipag-usap sa akin. Ikaw pa ba ang Xu Xiao na nakilala ko? Ikaw pa ba ang Xu Xiao na nakilala ko, lagot? Hindi lang basta komandante si Uncle Huang, kundi matalik na kasangga ni Kuya na handang magbuwis ng buhay para sa kanya. Hindi siya ipapahiya ng ganito ng totoong tirano. Lumampas ako sa linya. Nahanap ko na. May nakuha ka bang alas laban sa kanya? Hindi ko nakakalimutan ng utang na loob ko sa 3 saksak na yan. Pero ang lihim mong pinsala sa ilalim ng pang-5 tadyang sa kanan ay kumikirot ng sagad sa buto tuwing umuulan. Ako lang ang nakakaalam kung paano yan gagamutin. Kung gusto mo pang humawak ng patalim, umayos ka. Ang ganitong lihim ay siya lang talaga ang nakakaalam. Pero talagang hindi ito normal. May nangyari kaya sa kanya? Mad Beast, bakit hindi ka pa kumikilos? Hindi nyo ba napapansin na napakakaiba ni Tyrant nitong mga nakaraang araw? Hindi sumasagot sa tawag, hindi rin nagpapakita. Sa halip, nagtatago siya sa likod ng terminal para maingat na mag-utos. Hindi niya talaga estilo to. Masyado ka lang nag-iisip. Ganyan naman talaga si Emperor, palaging ginagawa ang gusto niya. Bilang mga tauhan niya, ang kailangan lang natin ay sumunod.
Ganito na lang, mamayang alas 8 ng gabi. Magsasagawa tayo ng pinakamataas na pagpupulong para sa estratehiya laban sa koalisyon. Kailangang naruroon mismo si Emperor para pamunuan ang sitwasyon. Kung hindi ka sisipot, may karapatan akong maghinala na may nangyari sa'yo. Kaya hindi ka makaharap sa amin ngayon. Hihintayin kita. Kung hindi ako sisipot, malalaman ng hukbo ng Emperor na may nangyari kay Kuya. Kung pupunta naman ako, ang sinasabi nilang walang talo kung katawan. Mas aling lang ng bahagya, mabubunyag agad ang totoo. Dahil wala na akong atrasan. Itataya ko ang ulo kong ito. Para pabagsakin kayong mga hayop kayo. Napakatuso ng Mad Beast na yun. Ang pulong ng estratehiya laban sa koalisyon ay sigurado kung paraan niya lang para subukan ako. Ako ay dapat gumamit ng talas ng salita ng walang dam anak na dugo para pigilan ang mga barbaro. Na ito. Hinding-hindi ko pwedeng hayaang mahalata nilang hindi ako si Chu Xiao. Kahit anong mangyari, kamatayan pa rin ang kahahantungan ko. Kaya sisibayan ko kayong mga hayop sa larong ito hanggang sa huli. Ang mga asong yan ng koalisyon mula sa kanluran, ay unti-unti na tayong tinatapakan. Darating ba talaga si Emperor o hindi? Kamahalan. Ano pong nangyari sa maskara ninyo? Mahalaga ba yan? At saka, ilang araw lang akong nawala. Nagbago na agad ang mga patakaran sa tore. Kamahalan, sa wakas ay narito na kayo. Mag-utos po kayo. Ngayon din ay pupugutan ko ng ulo ang matandang asong si Yanluo. Bumababaw ang kanyang paghinga, at sa ilalim ng suot niyang damit, hindi ko maramdaman ang dating lakas na halos pumutok sa kanyang katad na kasuotan ng mga kalamnan niyang, punong-puno ng puwersa, at pati ang amoy ng dugo at kalawang. Teka, nilaban ba niya ang kanyang damit? Hindi kailanman naglalaban ng damit ang tirano. Gusto niya ang amoy ng dugo. Hihihi. Pupugutan si Yanluo. Viper, kalawang ba ang laman ng utak mo, HMPH? Nagmamalaki lang ang koalisyong Huang. Dahil akala nila ay, alam na nila ang lahat ng ating alas. Iparating ng aking utos, ang una. At ikalawang hukbo ay dapat mag-urong ng depensa. At ipagtanggol ang silangan hanggang sa huling hininga. Gusto kong tuluyang mabulag ang kanilang mga especially iya, HMPH. Ang inyong taktika, kamahalan, ay tunay ngang mahusay. Kaya lang, ang dating kayo ay kayang-kayang pumatay at dumaan sa kanluran gamit lamang ang inyong mga kamao. Pero ngayon, bukod sa pag-address ninyo sa depensa, napakahina rin ang inyong paghinga kapag nagsasalita, at hindi man lang kumikilos ang inyong mga balikat. Kamahalan, hindi kaya nagtamo kayo ng nakamamatay na sugat sa labas. At hindi ninyo man lang maitaas ang inyong sariling mga kamao ngayon. Ang tusong matandang ito, napakatatalas ng kanyang mga mata. Mabangis, sinusubukan mo ba ako? Ulol, anong pinagsasabi mo? Sino ka para mag-alinlangan sa pagkakakilanlan ng kamahalan? Ngayon din ay papatayin kita. Viper, gamitin mo nga yung utak mong kasing liit ng mani. Kailan pa naging duwag at nagtago ang ating tirano? Ang mukhang nasa likod ng maskarang iyan, ay baka hindi naman talaga ang ating pinuno. Papatunayan ko sa iyo ngayon din. Kamahalan, ipakita nyo sa bulag na taksil na ito, kung sino ba talaga kayo. Patawad sa aking kapangahasan, kamahalan. Nakapagtataka, hindi ko man lang nagawang umiwas.
Tapos ka na bang tumingin, ha? Mabuti na lang, dahil sa matalas kong memorya, gumamit ako ng maaga ng lumang langis ng makina, para kopyahin ang eksaktong kalmo na ito. Kung hindi, yari na ako. Kamahalin, karapat-dapat po akong mamatay. Gusto ko lang naman patunayan sa basurang si Kwamsho ang inyong tunay na pagkakakilanlan. Hindi ko matanggap ang insultong ito. Patutunayan, mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Nagkasala po ako sa inyo, kamahalin. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Iurong ng una at pangalawang hukbo ang linya ng depensa, at ipagtanggol ang silangan hanggang sa kamatayan. Sino mang manggaas na sumuwi muli, ako mismo ang pupugat sa kanyang ulo. Masusunod po, ipagtatanggol namin ang silangan hanggang kamatayan. Gaya ng inyong utos, kamahalan. May mga bagay akong dapat siyasatin ngayon. Huwag niyo akong iistorbohin kung walang mahalagang dahilan. Masusunod po, kamahalan. Mag-iingat po kayo. Magkamukhang magkamukha sila. Magkatulad ang kanilang mga peklat. Pati ang nakatatakot na tinging handang pumatay ay eksaktong magkatulad. Ngunit bakit parang napakagaan ang mga hakbang niya ngayon? Talaga bang nagtamo ng malubhang sugat ang mabangis na dragong ito? O isa lamang itong hamak na ahas na may sungay ng dragon? Kailangan kong humanap ng pagkakataon para subukan siya. Para mapilitan kang kumilos gamit ang sarili mong mga kamay. Nakaligtas din. Ang mga halimaw na to na walang utak at puro kalamnan lang, ay talagang nakatatakot. Siguradong hindi maiisip ni Kwamsho na kaya hindi ko pinatulan ng hamon niya, ay hindi dahil nabisto ko ang kanyang balak, kundi dahil maging ang pagbuhat ng patalim, ay hindi ko man lang kaya. Kuya, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong mapapaganda at maipatutupad ko ito ng walang sablay. At gagawin kong paraiso sa lupa ang ipinagbabawal na sektor. Nasa pinakamataas na antas ng alerto tayo. Anong nangyayari? Ang pinuno ng alyansa na si Yanluo, gamit ang sunod-sunod na gulo sa hangganan kamakailan bilang dahilan, ay inanyayahan ng kataas-taasang pinuno ng hukbo ng emperador na si Chu Xiao, na bukas ng tanghaling tapat sa sentral na bahagi ng teritoryo para sa isang napakahalagang pagpupulong ng dalawang hari. Ha 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 ha. Si Yanluo, ang mayabang at malupit na baliw na yon. Ang pagpupulong niya ay hinding-hindi dadaanin sa salita lang. Siguradong gagawa agad siya ng hakbang sa hapag ng negosasyon para subukan ka. Si Wang Yanluo mismo ang nagpadala ng imbitasyon. Nakatitig sa inyo ang mga mata ng buong isla. Kapag umiwas kayo at hindi nagpakita, siguradong iisipin ng alyansa na nagkukunwari lang tayong malakas sa labas. At baka isipin pa nilang may nangyaring masama sa inyo. At doon na sila maglulunsad ng malawakang pag-atake. Inihanda ko na ang sasakyan para sa inyo. Bukas ng tanghaling tapat, ako mismo ang mag-e-escort sa inyo sa inyong pagpunta. Ang tusong matandang si Kwamsho. Sinasadya niya akong ilagay sa alanganin para mapilitan akong sumipot. Kung haharapin ko si Yanluo, isang malupit na kalaban na kasing lakas ng kuya ko. Sa oras na may makita siyang kahinaan sa akin, siguradong katapusan ko na. Pero kung hindi ako pupunta, mabubunyag ang lihim tungkol sa nangyari kay kuya. At kapag nangyari yun, makakaladkad sa impyerno ang buong isla. Lintik naman. Sige, magaling. Dahil pilit ninyo akong ginigipit. At dahil hindi pwedeng daanin sa kamao, gagamitan ko kayo ng utak. Ang mga interes ng Tianmao.
Ang mga planong tactical ni Guangzhou. Lahat ng datos ay hawak ko na. Bukas. Sa mismong hapag ng negosasyon. Kayong mga hanggal na walang alam kundi kamao. Uutakan ko kayo hanggang sa masimot kayo pati buto. Leader, may nakaharang sa daan. Mga hampas lupa lang naman yan sa ibaba. Sagasaan mo agad. Teka, ano yun? Tama ka, mga hampas lupa nga kami. Pero hindi ibig sabihin yun, kakain na lang tayo ng basura. O iinom ng maruming tubig at hahayaang tapak-tapakan na lang ng kahit sino. Babaguhin ko sila. Babaguhin ko ang lahat dito. Sigurado yan. Xu Xiao, napakatagal mo ring nagtago dyan sa mataas na tore. Natatakot ka na ba? Ang minahan ng bakal sa hilaga at ang tatlong kalye sa timog. Kailangan mo yung isuko ngayon din. Ibibigay ko sa'yo. Yan Luo, yung iligal mong bangko sa kanluran. 3 batch ng kargamento ang ninakaw sa'yo nung nakaraang linggo. Ang 5 grupo sa ilalim mo. Wala na ngang pambili kahit na mga rasyong pagkain. Anong ay lalaban mo sa akin ngayon? Xu Xiao, aaminin ko. Naging mas matalino ka nga nitong mga nakaraang araw. Pero huwag mong kakalimutan. Ubus na ang laman ng ikatlong minahan mo sa silangan. Hindi mas maganda ang lagay mo kaysa sa akin. Kaya kitang pabagsakin ngayon din. Huwag mo nang alalahanin yan. Nakasara at kontrolado ko na ang lahat ng produksyon sa silangang industriya. Isara ko lang ang tubig mula sa imbakan ng Heijin sa loob ng 3 araw. Ang libo-libo mong mga tauhan para lang sa kapirasong tubig, ay buhay ka nilang lalamunin. Kaya anong magagawa mo sa akin? Ang tanggang puro lakas lang ang alam na to. Hindi man lang uubra sa akin sa negosasyon. Yan Luo, kahit may libo-libo ka pang mga tauhan, ano naman, huwag mong kakalimutan. Ako ang nagpapasya rito sa Haijian daw ngayon. Alis na tayo. Gago ka, Xu Xiao. Kinakalawang na ba ang utak mo? Dito sa sirang mundong to, kailan pa naging sapat ang daldal lang para kumuha ng teritoryo? Walang pakialam sa katwiran ng ulol na asong to. Binabali na niya ang kasunduan. Kahit anong daldal mo pa ngayon, kailangan mong magpakita ng lakas para may mapatunayan ka. Tyrant, di ba't ikaw ang sinasabing pinakamalakas sa lahat? Subukan mong labanan tong alaga ko. Kapag natalo ka, iiwan mo rito ang buhay mo, kasama ang susi ng mataas na tore. Ang madiskarte kong plano ay winasak lang ng purong karahasan. Kapag hindi ako nakipaglaban, patay na ako. Kinakabahan ako. Ang lakas ng loob ng basurang to na haminin ang inyong kapangyarihan. Bakit hindi kayo mismo ang kumilos? At ay par-anes sa kanya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Sinasagad ako ni Guangzhou. Kung aatras ako, kamatayan pa rin ang dulo. At kung susugod ako, mamamatay pa rin ako. Bumaba ng kalahating pulgada ang kaliwang balikat. Lumihis ang kanyang balanse. Ang bulag na anggulo ng suntok na to ay nasa kanang tadyang. Kalahating hakbang lang patagilid. Ay kaya ko nang ibaon ng mga daliri ko sa pangunahing ugat sa kanyang leeg. Gumalaw ka naman. Patay. Nanigas na ng husto ang katawan ko. Hindi ko talaga maigalaw. Mumurahing adrenaline. Para lang mapatay ako. Sumobra ang itinurok mo. 3 hiringgilya ba yan? Ang tibok ng ugat sa kanang bahagi ng iyong leeg ay lumampas na sa 200 tibok bawat minuto. Sa sandaling bitawan mo ang suntok na yan. Napunit na ang kaliwang ventricle ng puso mo. Hindi ko kailangang umiwas dahil hindi ako kayang patayin ng isang patay na tao. Tamba.
Hindi siya umiwas. Talagang binaliwala niya lang to at hindi man lang nag-abalang umiwas. Sa mismong sandali na papalapit ang kamao, nakita na niya agad ang limitasyon ng katawan ng kanyang kalaban. Ang ganitong antas na lumalagpas sa pisikal na kakayahan. Paano ko pa nakuha siyang pagdudahan? Kailangan ko nang umalis agad. Kung mananatili pa ako rito, paniguradong manginginig ang mga tuhod ko. Ha 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 ha. Nagdala pa kayo ng bangkay na puno ng droga para lang labanan ako. Ganoon na ba kadesperado ang Unyon para magpadala ng bangkay? Para lang lumaban sa akin. Ito na ba ang antas ninyo ngayon? Napakalaking pagsasayang ng oras ko. Karapat dapat nga siyang tawagin. Malupit na emperador ng isla ng Heijin. Sa susunod na gusto ninyo akong subukan. Magpadala kayo ng kayang tumagal kahit sa isang suntok ko lang. Ang ganitong basura ay hindi man lang sapat para mapag-init ang katawan ko. Ang gulo na iniwan ni Huang Shou. Kapag hindi mo yan nilinis ng maayos, ang posisyon bilang pinuno ng unang hukbo ay mapupunta na sa iba. Masusunod po. Iyon ang ating apoy. Nakaligtas ako. Buhay pa talaga ako. Kung nagtagal pa ako roon kahit isang segundo lang, tiyak na isa na akong bangkay ngayon. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na basta-basta mangangahas na subukan ako ng matandang Sora na si Huang Shou. Kahit na naghihinala pa rin siya. Basta't nakatayo pa ako, mananatili siyang nakaluhod sa harap ko. Kuya, tiyak na ipagpapatuloy ko ang iyong sinimulan. Magsisimula ito sa Distrito 13. Utos ng hari, walang aitetire sa mga basura ng Distrito 13. Maawa po kayo, hindi na po namin uulitin. Ito pala ang lasa ng kapangyarihan. Hanggat nakatago ako sa likod ng screen, ang kapangyarihang ito ay magiging akin magpakailanman. Nang hindi nagpapadana kahit isang patak ng dugo, maaari na akong maging Diyos ng islang ito. Hindi na magtatagal. Matutupad ko na ang layunin ni Kuya. Ang pangalang Mary. Bakit hindi ko to nakita sa listahan ng hukbo ng emperador? Mahal ko, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Mahal ko. Ay, ito. Ito ba ang kasintahan ni Kuya? Ang malupit na mamamatay tao na iyon na puro muscle at karahasan lang ang alam. May kasintahan pala. Iniiwasan mo ba ako nitong mga nakaraang araw? May nangyari ba? May importante akong ibibigay sa'yo. Kung hindi mo pa rin ako haharapin ngayon, pupunta na ako mismo sa bahay mo para hanapin ka. Sa bahay ni Kuya. Kapag pumunta siya roon, tiyak na malalaman niya ang katotohanang matagal nang hindi umuuwi ang tyrant. Siguradong pagdududahan na naman ako kapag nangyari yun. Hindi siya pwedeng hayaang pumunta roon. Hinding-hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Tama. Haharapin ko siya. Pero hinding-hindi ka pwedeng pumunta doon bilang si Chu Xiao. Ito pala ang kasintahan ng kuya ko. Ang isang napakagandang babaeng tulad niya ay nagkagusto sa barumbadong iyon na walang alam kundi makipag-away. Ikaw ba si Mary?
Masyadong abala ang pinuno ngayon. Wala siyang oras para pumunta rito. Kaya ipinadala niya ako para kunin ang sinasabi mong bagay. Isang utusan lang. Hindi ba't galit na galit siya kapag may ibang nakikialam sa personal niyang buhay? Mukhang pinagkakatiwalaan kanya ng husto. Kamakailan ba? Maayos naman ang kalagayan niya. Maayos na maayos ang kalagayan ng pinuno. Pinapasabi niya sa'yo na kapag natapos na niyang asikasuhin ang mga gawain sa unyon, kusa siyang pupunta rito para makipagkita sa iyo. Ibigay mo na sa akin ang bagay na iyon. Haha, heto. Hindi ko alam kung may iniwan ba siyang huling habilin. Wala naman. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Ang galing mong umarte. Pero alam kong patay na si Chu Xiao. Ako mismo ang pumatay sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay. Anong pinagsasabi mo? Paanong mamamatay ang malupit na pinuno? Naulasan siya ng ilusyon na inihanda ko. At direktang naduraj ng mga bumagsak na bakal. Siguradong alam mo ang tungkol dito, hindi ba? Kuya, paano ka naging ganyan ka walang ingat para mapatay lang ng babaeng ito? Ang hayop na iyon na walang alam kundi karahasan ay karapat-dapat lang mamatay. Ang pumatay sa kuya ko ay nasa harap ko lang. Kapag pinatay ko siya, may paghihiganti ko na si kuya. Pero mas mabangis pa ang tingin mo kumpara kay Chu Xiao. Mukhang hindi pa nabubunyag ang pagpapanggap mo bilang kapalit niya. Kung pinatay mo nga siya, bakit hindi mo agad ibinalita sa buong mundo? At sa halip ay naparito ka pa para hanapin ako, TSK. Dahil hindi lang si Chu Xiao ang kinapopootan ko. Mas kinapopootan ko ang Unyon. Kinasusukluman ko ang Black Forbidden Island na to na lumalamon ng tao. Noon, ang kuya ko, sa gitna ng bakbakan ng mga hayop na yan, ay nabugbog ng husto at naging gulay. Kaya dudurugin ko ang lahat ng patakaran sa islang to. Gusto mo akong gamitin? Pagtutulungan lang naman to. Magpatuloy ka lang sa pagpapanggap bilang si Tyrant para guluhin ang sitwasyon. At ibibigay ko sa iyo ang pinakalihim na impormasyon ng Federation. Para sa isang katulad mong anumang oras, ay posibleng mabuko ang pagpapanggap. Ikaw na walang silbi. Ito na ang tanging paraan mo para makaligtas. Paano ko masisigurong hindi mo lang ako nilalatagan ng patibong? Wala kang pagpipilian. Kapag ibinunyag ko ang lihim na to, kalimutan mo na magtago sa likod ng telepono at mag-utos. Dahil wala ka ng karapatang mabuhay pa pagkatapos ng araw na to. Tama siya. Kapag nalaman ng Emperor's Division na nagpapanggap ako bilang si kuya, tiyak na lulurayin nila ako ng pira-piraso. Ano bang gusto mong gawin ko? Patuloy kang magpanggap bilang si Tyrant. Gusto kong gamitin mo ang Emperor's Division para baguhin ang pamamalakad sa buong Black Forbidden Island. Pero masyado kang mahina. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa akin. Paano ko mapapatunayan? Talunin at pasunurin mo si Lone Wolf, ang hindi masupil na pinuno sa Hilaga. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo magagawa, ipagsasabi ko sa buong mundo ang sikreto mo sa pagpapanggap bilang si Tyrant. HMPH. Patunayan mo sa akin na tunay kang may dugong dragon. At hindi isang hamak na ahas na naghahangad lang magkaroon ng sungay ng dragon. Sa diary ni Coco, halos walang kahit anong impormasyon tungkol kay Lone Wolf. Nakasulat lang doon, hindi siya pwedeng mapasunod. Wala akong alam tungkol sa mabangis na hayop na to. Gusto talaga akong ipahamak sa kamatayan ng baliw na si Mary. Pero wala na akong atrasan. Mukhang kailangan ko mismong pumunta sa Deepwater Port at alamin kung ano talaga ang balak niya. Buwisit na katawang to. 2 hakbang pa lang, hingal na ako.
Saan galing ang dagang ito? May lakas loob ka pang mag-especially iya rito sa Shen Shui Port. Boss, may nahuli kaming kain na hinalang especially iya. Mukhang pamilyar ka sa akin. Aso ka ba ng Union o ng Dibisyon? Wala akong pakialam, katayin na yan at ipakin sa mga isda. Bakit hindi sumusunod sa patakaran ang baliw na to? Papatayin mo ako nang hindi man lang iimbestigahan. Kapag pinatay mo ako, bukas, ang Shen Shui Port ay magiging katayan ng Union. Katayan. Mabuti pang bigyan mo ako ng magandang dahilan para hindi ka patayin. Kamakailan, sunod-sunod ang kilos ng Union. Hinding-hindi nila palalampasin ang masaganang hilaga. Kailangan gamitin ang sarili nilang loika para pasukuin ang Lone Wolf. Ang Shen Shui Port ang pinakamadaling ipagtanggol at pinakamahirap sa lakayin. Pero ang hagdan ng pangdepensa sa kaliwang bahagi ay sira-sira na dahil sa kalumaan. At kamakailan lang, nawalan ng pantalan ng 3 balto ng gamot at malinis na tubig. Siguradong nanghihina na kayo ngayon, di ba? May isang ahas sa loob ng Union. Isang makamandag na ahas na tuso hanggang sa buto. Tiyak na magpapadala siya ng mga sisisid sa kaliwang bahagi mamayang gabi para sa isang sorpresang pagsalakay. Una nilang wawasakin ang inyong bodega ng mga supply, bago sila tuluyang sumugod ng maramihan. Kapag pinatay mo ako, para mo na ring itinapon ang nag-iisa mong impormasyon. Isang basurang puro daldal. Bakit naman kita paniniwalaan? Dahil pagkaraan ng 10 minuto, ang malaking hukbo ng Union ay darating na sa mismong pintuan mo. May lakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Kung walang dumating pagkalipas ng 10 minuto, malaya mong madudurog ang ulo ko gamit ang bakal mong sandata. Pero kapag dumating sila, may utang na buhay ka sa akin. Masyadong kahanga-hanga ang takbo ng digmaan nitong mga nakaraang araw. Ang tyrant na yan na walang alam kundi gumamit ng kamao, HMPH. Hinding-hindi niya maiisip ang ganito katalinong plano. Utak baboy. Ibig niyo pong sabihin, may ibang nagbibigay ng utos sa likod nito. Posible kayang si Mad Beast yun. HMPH, si Mad Beast. Ang mababaw na talino ng isang yun. Hindi ka man lang karapat-dapat na magbitbit ng sapatos ko. Ang totoong tirano. Malamang matagal na siyang patay. Patay, kung ganoon, sino ang nagbibigay ng mga utos ngayon? Kung hindi ka papasok sa kuweba ng tigre, paano mo makukuha ang anak nito? Ipadala ang utos, at akihin agad ang malalim na daungan sa hilaga. Bukod sa masusubukan natin ang reaksyon ng dibisyon, mababawi pa natin ang napakayamang teritoryong iyon. Isang bato, 2 ibon talaga. Siyam, 8, 7. Oras na. Mga dagang nagkukunwari. Mamatay ka na. 3, 2. Yehey. Boss, boss. Naku po, sumalakay na ang mga tauhan ng federasyon. Dumating nga talaga sila. Si Yuko yon, ang may sakit na kapatid ni Lone Wolf. Kung kulang ka sa lakas, gamitin mo ang utak mo. Ay, naku naman. Kuya, bakit mo pa kailangang maranasan ang mawalan ng mahal sa buhay? Sapat na ako lang ang makaranas ng sakit na ito. Yufu. Kuya, iniligtas po ako ng kuyang ito. Kahit na halatang wala ka man lang kakayahang lumaban. Isang walang silbing mahina na walang kahit na anong lakas. Bakit itinaya mo pa ang buhay mo para lang iligtas siya? Sino ka ba talaga? Ha? Ang mukhang ito. Ikaw ang tirano.
Hindi, may peklat sa mukha ang tirano. At hindi siya magiging ganyan kapayat at kaina. Tama ang hula mo. Ang totoong tirano na si Chu Xiao ay patay na. Ako ang kanyang kakambal na kapatid. Si Chu Fan. Patay na ang tirano. Imposible, nitong mga nakaraang araw, ang dibisyon ay palaging. Ako ang palaging gumagamit ng cellphone ng kuya ko para magbigay ng mga utos. Nasa harap mo na ang federasyon. Kailangan mo ng malakas na kakampi. Hindi ako narito para hikayatin kang sumali sa hukbo ng emperador, kundi ako mismo ang nangangailangan sa iyo. Ang gusto kong paglingkuran mo ay hindi ang hukbo, kundi dahil sa isang walang silbi na tulad ko, si Chu Fan. Napakalakas mo. Kung sasali ka sa aking hukbo, mabibigyan kita ng magandang katayuan at mga benepisyo. Pero may kapatid ka pang dapat alagaan. Hindi para sa iyo ang impyernong ito. Bantayan mo na lang ng mabuti ang hilaga. Kapag naglakas loob kang makialam sa aking hukbo, papatayin ko rin pati ang kapatid mo. Kaya naman pala hindi na ako hinikayat ng tyrant noon. Malamig at malupit man siyang magsalita. Pero ang totoo, pinoprotektahan niya ang mga taong may kahinaan na tulad natin. Lone Wolf. Hindi ka naglilingkod para sa hukbo, kundi nakikipaglaban ka para kay Yufu. Para bigyan si Yufu ng isang tahanan. Isang tahanang payapa at walang digmaan. Tutulungan kita. Gagawin kong isang paraiso ng kapayapaan ng buong isla ng Heijin. Kayong dalawang magkapatid ay parehong may busilak na puso. Akong si Lone Wolf ay kusang loob na sasapi sa hukbo ng emperador. Ngunit ang buhay ko, mula sa araw na ito, ay para lamang sa iyo, Chu Fan. Hindi mo pagsisisihan ang naging pasya mo ngayon. Sa Federation, ang laro natin ay ngayon pa lamang magsisimula. Nang hindi man lang gumagamit ng kahit isang kawal. At hindi man lang lumalabas sa tore. Ay napasuko na niya ang ulol na asong si Lone Wolf. Si Chu Xiao, na isang bruto na walang alam kundi karahasan, ay hinding-hindi makakagawa ng ganito. Katusong paraan ng walang dam anak na dugo, ang nasa likod ng maskarang iyon. Ano ba talaga siyang uri ng halimaw? Ang pagkatalo sa Deepwater Port ang nagpatunay sa aking hinala. Ang taong nasa loob ng tore na nagpasuko kay Lone Wolf, ay hinding-hindi si Chu Xiao. Malamang ay matagal nang naging abo si Chu Xiao. Pinuno, sa isang utos mo lang. Pupuntahan ko agad ang tore at jejebain ko ito. Totoo man o hindi ang tyrant na iyon, ay sisiguraduhin kong pagpipira-pirasuhin ko ang katawan niya. Ang gunggong na pekeng tirano na iyon, siguradong hawak niya ang terminal ng Black Gold na kayang magpakilo sa mga sundalo ng tore. Dahil mahilig siyang magtago sa likod ng mga eksena, at mag-utos-utos lang mula sa cloud. Ibig sabihin lang niyan, napakahina ng totoong katawan niya. Ang huling utos ay nanggaling sa Timog Distrito 13.
Pumunta kayo sa tambakan ng basura sa Distrito 13. Ang dugyot na dagang may hawak ng terminal phone, na nagtatago sa imbornal at nagpapanggap na kung sino. Kalad ka rin niyo siya palabas. Isa itong cyborg. Sinis ka ng kaaway. Sila ba ang mga tiktik na ipinadala ng Federasyon? Kung hindi ko na sila matatakasan, ako naman ang aatake. Huwag niyo akong saktan, namumulot lang ako ng basura. Daga. Sabihin mo sa akin, nasaan ang duwag na nakamaskara mula sa hukbong imperial? Saan ba siya madalas nagtatago ngayon? Ha ha ha, anong pagong na nakamaskara? Siguradong nagkakamali kayo ng hinahanap. Manahimik ka, sumama ka sa amin. Ang mukhang yan. Kamukhang kamukha mo talaga si Emperador Chu Xiao. Kikilala mo ang kuya ko. Ikaw ang kapatid ni Chu Xiao. Ha 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 ha. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Jin Lan, ang utak sa likod ng Federasyon ng Heijin. At ako rin ang kalaban mo sa Cloud noon pa man. Sa wakas, nagpakita ka rin. Aking katunggali. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari. Akala mo ba? Paniniwalaan ko ang basurang pag-arte ng isang walang kwentang tulad mo. Ibigay mo sa akin ang terminal phone. At hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Ha ha ha, terminal phone. Ha 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 ha. Kahit hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero kung mayroon akong ganyang bagay, sa tingin mo ba ay hahayaan ko ang sarili ko na magpagapos sa inyo rito na parang aso? Tingnan mong mabuti. Sa lampang katawan kong to na humihingal na kahit sa pagpatay lang ng manok. Tiyak na tingin lang sa akin ni Chu Xiao na isang walang kwentang kapatid ay nagbibigay lang ng kahihiyan sa kanya. Kung hindi, hindi niya ako itatapon doon sa Distrito 13 sa pasali na yon ng 5 taon. 5 taon talaga. Alam mo ba kung paano ko tiniis ang 5 taon na yon? Kapag nakita mo si Chu Xiao, pakiusap, patayin mo siya para sa akin. Tadteren mo ang katawan niya. Ang katawang ito ay talagang isang mahinang kulisap mula sa pinakailalim. Kahit gaano pa kalakas ang loob niya, hinding-hindi pa rin niya magagawa na doon sa gitna ng arena ay siluhin ng direkta ang nakakabasag batong suntok ng dambuhalang halimaw. Wala ba talaga sa kanya ang aparato? Huang Zai, kalagan mo siya. Ibalik niyo siya sa Distrito 13. Mastermind, kahit hindi peking tirano ang batang to, kapatid pa rin siya sa dugo ni Chu Xiao. Hahayaan na lang ba natin siyang umalis ng gun kadali? Walang saysay kung papatayin lang natin ang isang basurang tulad niya. Kung talagang wala siyang kaalam-alam. Hindi kawalan kung mamatay man siya. Pero kung nagpapanggap lang siya, gagamitin natin siyang pain para sa mas malaking huli. Yak siya, magpadala kayo ng magbabantay sa kanya ng 24 na oras ng walang palya. Gusto kong malaman ang bawat kilos niya. HMM. Where? Kapatid ni Chu Xiao, tapos ganyan ka lang kaduwag at kawalang silbi. Ha ha ha, hindi ka man lang karapat-dapat na magbitbit ng sapatos ng tirano sa mataas na tore. Ha 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 ha. Mastermind, ilang beses na siyang sinubukan ng mga tauhan natin. Pero ang batang to, kahit ang pinakapangunahing proteksyon ng katawan o reflexes ay wala siya.
Si Chu Fan, para lang sa isang subo ng panis na kanin, ay handang tapakan ng sarili niyang dignidad. Hindi kaya masyadong mataas ang tingin niyo kay Chu Fan, mastermind. Napaka-natural ng pagkilos niya, kahit gaano pa kaina ang isang tao. Kapag tinapakan sa putikan, at sinabuyan ng maduming tubig sa mukha, siguradong may mararamdaman pa rin siyang likas na kahihiyan. Kahit man lang sa kanyang mga mata, dapat may panandali ang pag-iwas o matinding puot. Pero kahit ang tibok ng puso niya, ang bilis nito at ang kanyang pagnguya, walang nagbago kahit kaunti. HMMM. Masyadong natural. Doon pa lang, halatang may kakaiba. Napaka-perpekto ng pagbabalat kayo niya. Patuloy niyo siyang bantayan ng maigi. Kahit langaw lang ang dumaan sa tabi niya. Iulat niyo agad sa akin. Ngayong gabi. Akala mo ba, sa pagpapadala ng ilang sunod-sunurang aso, at pagkakabit ng ilang mumurahing kamera, ay makikita mo na ang buong pagkatao ko. Ang pinagmamalaki mong sistema ng pagmamanman, ay makakakita lang ng mga eksenang inihandog sa iyo ng isang Chu Fan. Naipadala na ang nakatakdang utos na may pinakamataas na autoridad. Target, ubusin ang lahat sa imbakan ng mga supply ng alyansa sa Hilagang Kanluran. Tagatupad ang pinuno ng ika-4 na hukbo, si Lone Wolf. 10 minuto na lang ang nalalabi. Pinuno, may malaking problema. Sinasabing ang baliw na si Lone Wolf na bago lang sumali sa Hilaga, ngayon lang, ay biglang isinama ang mga piling sundalo ng ika-4 na hukbo para sa lakayin ng ating imbakan ng mga supply sa Hilagang Kanluran. Parang bigla na lang silang sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Ang mahigit 300 kasamahan natin na nakatalaga roon. Talong-talo lahat ang imbakan ng supply. Tuluyan ng pinasabog at pinatag sa lupa. Imposible, hindi maaari yan. Lihim na lihim ang mga koordinasyon ng imbakan na iyon. At sa mismong oras na ito, sa ganito kaperpektong paraan, isang mapangwasak na bigla ang pagsalakay. Sino ba talaga ang walang hiyang nagbigay ng utos na yun? Sino ang nagbigay ng ganoong kataas na utos? Ah. Ah. Ha. Isang alibay. Ito ay isang perpektong alibay na walang kapintasan. Nagkamali ba talaga ako sa aking mga kalkulasyon? Ang emperador na nagpapadala ng mga utos mula sa kaitaasan ay hindi pala si Chu Fan. Hindi kaya. Buhay pa talaga si Ru Xiao. Si Jinlan, ang utak ng buong laro. Isa ka lang din namang tao-tauhan sa aking mga kamay. Sinong mag-aakalang ang kilalang kapitan ng Vanguard? Ay ganoon na lamang kadaling. Babagsak sa aking mga kamay. Mukhang tapat ka nga talaga. Isang simpleng biro ko lang, ay sapat na para mag-isa kang sumugod sa aking teritoryo. Huwag ka ng maraming daldal. Nasaan ang tyrant? Oo nga naman. Nasaan kaya siya? Si Chu Xiao. O kung sino man ang nagtatago sa likod ng pangalan niya. Ghost, makinig kang mabuti. Hawak ko ngayon ang vanguard mong si Wild Viper. Binibigyan kita ng 1 oras para sumugod dito ng mag-isa. Totoong tyrant ka man o huwad na Diyos. Kapag hindi ka sumipot, tatadteran ko siya at ipakakain sa mga aso. Si Jinlan ay isang control freak na takot mamatay.
Naglatag siya ng isang mapanganib na patibong. Tiyak na nakatutok ang buong pwersa niya sa harap ng slaughterhouse, at sa mga daanan sa magkabilang gilid. Pero may isa siyang nakaligtaan. Sa timog silangang sulok ng ikatlong palapag ng slaughterhouse, may isang blind spot sa istruktura na konektado sa abandonadong daluyan ng tubig. Doon, ang kanilang pinakamahinang bahagi sa depensa. Mukhang tinalikuran at iniwan ka na ng amo mo. Ibigay mo ang mapa. Kilos. Sino ba siya sa akala niya? Para si Emperador pa mismo ang personal na kumilos. May mensahe sa iyo si Emperador. Ang depensa mo. Parang sira-sirang lambat, walang kwenta. Walang anumang komunikasyon ang naharang. Walang kahit anong bakas na ginalaw ang pangunahing puwersa. Siya lang. Siya lang nasa mismong harap ko. At nagpanggap na isang ganap na walang kwentang tao. Hindi siya si Ghost, kundi ikaw, Chu Fan. Ginamit mo ang katawang masahol pa sa aso, para lamangan at tapakan ang utak ko. Chu Fan, unti-unti kong babalatan ang huwad mong mukha. At tatagteren kita ng pino. Ito ang napakasigretong impormasyon na kakasabat ko lang sa dark web. Ang kinaroroonan ng kuya ni Mary noon, ay hindi talaga aksidenteng naipuslit sa hari. Ginawa nilang pin ang lokasyon ng kuya ni Mary, para magmukhang bitag bago pa man kumilos sa mga autoridad. Ginawa nila ito para painin si Chu Xiao, at kapag nilumpo niya ito, ay tuluyan ng mawawala ng daan pabalik ang magkapatid. Ang anak ng puta na si Kwang Shou na yan. Siya pala ang patagang ng sulsul noon, kaya napagbintangan ng hari sa panlulumpo sa sarili niyang kapatid. Tatadteren ko ang hayop na yan. Hindi mo pa ba naiintindihan? Matagal nang hindi maitago ang ambisyon ni Kwang Shou. Pero ang paraan ng pagkilos ng hari kamakailan ay tuluyan ng nagbago. Hindi lang dahil hindi siya nagpapakita, kundi maging ang pakikipagtuos niya sa unyon ay lalong naging maigting. Hinahayaan pa nga niyang manatili si Kwang Shou sa dibisyon natin. Ang ibig mong sabihin, baka tinayre na ng patago ni Kwang Shou ang hari. Natatakot akong huli na ang lahat. Kwang Shou, nagdala ka ng mga tao sa gitna ng gabi para kabkuban ang tore. Gusto mo bang mag-aklas? Mag-aklas. Nililinis ko lang ang mga traidor sa tabi ng hari. Mga kasama. Gaano nakatagal mula nung huli ninyong nakita ang ating hari, ang nagbibigay ng mga utos kamakailan? Siya ba talaga ang tiranong gumamit ng kanyang kamao, para pamunuan tayo at sakupin ang mundong ito? Ang duwag na nagtatago sa loob at ayaw magpakita, ay baka hindi na si Chu Xiao. Malamang na pinatay na ang ating hari. Lapastangan, walang sapat na ebidensya. Puro ka lang kalokohan. Punyeta namang ebidensya yan. Gusto kong makita ang katotohanan ngayon mismo. Kung hindi ko makikita ang hari ngayon, pababahain ko ng dugo ang toring ito, at kakaladkarin ko palabas ang duwag na nagtatago sa likod niyan. Hindi ba't sinabi mong alam mo kung nasaan si Chu Xiao? Sumapi ako sa unyon, para lang maghayganti sa pagputol niya sa aking braso. Nasaan siya? Ha? Isang napakayabang at baliw na tao si Chu Xiao. Wala siyang mas kinamumuhian kundi ang may magpanggap bilang siya. Kung gusto mo siyang makita, napakadali lang. Magpanggap kang siya.
Kusa siyang lalabas para pagpira-pirasuhin ka. Hayaan mong ako ang magpanggap bilang tyrant. Isuot mo ito. I-hack mo ang depensa sa hangganan ng reservoir at magpakita ka roon. Basta't mapalabas mo siya, makakapaghiganti ka na. Tabi, Viper. Walang makakahadlang sa akin ngayon. Si Huang nga. Ang pangangatawang ito, at ang nakakasakal na presensyang ito. Hindi siya patay. Imposible ito. Ang kasalukuyang Huang Ying. Wow! Hindi man lang sumulpot si Chu Xiao. Buisit, pinaglalaroan lang ako ng buisit na unggoy na yon. Ginamit niya ako para payapain ang kaguluhan sa loob ng tore. Pupuntahan ko siya at papatayin ko siya. Ang mga especially iyan ng federasyon. Nakita na ang pagpapanggap mo bilang tyrant. Sa tingin mo ba ang mapagduduhang si Jinlan ay magtitira pa ng isang piyesang posibleng nakikipagsabuatan sa hukbo? Naisahan mo ako. HMPH, pareho lang tayong nakinabang dito. Gusto mong mahanap si Chu Xiao. At kung gusto mong makapaghiganti, kailangan mong mabuhay. Ako lang ang makakaprotekta sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Napakahusay, Guangzai. Ngayon, dalhin mo ang puot mo kay Chu Xiao. At maging especially iya sa loob ng federasyon. Gusto kong maging talam ka na itatarak ko sa mismong puso ni Jinlan. Zunao. Zunao, paano ka napunta rito? Balita ng aking mga especially iya, nagpakita raw ang tyrant ng tore sa may bangin. At biglang tumalon pababa. Pero ayon sa perpektong thermal imaging ng aking drone, ang ani nung tumalon sa bangin, may nakakabit sa likod niyang buntot na gawa sa metal. Sabihin mo sa akin, Guangzai, paano ka ba nakipag-ugnayan sa huwad na haring nagpapakalat ng utos doon? Pinapasuot ka niya ng mga damit ni Chu Xiao para lang patigilin ang kaguluhan. Seryoso ka ba talagang maging aso ng dibisyong iyon? Isa lang akong ulol na aso na naghahanap ng makakaing buto. Nangako sa akin ng salot na nagtatago sa likod na iyon. Na kapag ginawa ko ang palabas na ito, sasabihin niya sa akin kung nasaan si Chu Xiao. Ang pagpasok ko sa Union ay para lang talaga makapaghiganti sa pagputol sa braso ko. Ang galit. Ang pinakadalisay na dahilan para lumaban sa sirang mundong ito. At dahil nagtitiwala sa iyo ang huwad na diktador ng tore, sakyan mo na lang ang agos. Pumunta ka sa dibisyon at maging especially iya ko doon. Palihim kang pumasok. Hanapin mo ang kulay itim at gintong telepono na ginagamit para utusan ang 4 na malalaking hukbo. At pagkatapos ay patayin mo siya. Kapag nagawa mo yan, ibibigay ko sa iyo ang ulo ni Chu Xiao. Bilang gantimpala sa iyo. Pumayag ka sa kanya. Ang inyong lingkod. Tutuperin ko ang utos ninyo.
Kumagat na sa bingwit si Jinlan. Pero sadyang mapaghinala ang taong iyon. Kahit pa makuha ko ang telepono. Kapag wala na siyang mapapala sa akin, siguradong papatayin niya ako agad para patahimikin. Ang Union. Hindi talaga itinuturing na tao ang mga katulad nating kalahating makina. Dahil sa paningin ng mga mayayaman at makapangyarihan, ang mga mahihirap ay mga numero lang na madaling itapon. Ang kapatid ni Jinlan ang pinuno ng mga tagatupad ng batas. Kinamkam nila ang lahat ng kagamitan para mabuhay sa islang ito. At ginagawa kayong hamak na pambala sa kanyan para sa sarili nilang gulo. Akala mo ba talaga tutulungan ka ni Jinlan na maghiganti kay Chu Xiao? Gagamitin ka lang niya bilang patalim hanggang sa mapurol ka at mawalan ng silbi. Ang mga vampirang iyan sa Union. Sawang-sawa na ako sa kanila. Chu Fan, basta ba matulungan mo akong pilasin? Ang leeg ng hayop na si Jinlan. Ang buhay kong ito ay sa iyo na habang buhay. Hindi ko kailangan ng buhay mo. Ang kailangan ko lang ay ang mga mata mo. Ang deployment ng mga sundalo sa lahat ng minahan sa kanluran ng alyansa. Ang mga blind spot ng kanilang depensa. Tsaka ang mga sikretong daan sa ilalim ng lupa na ginamit kamakailan. Naipadala na ang sikretong mapa ng depensa. Ngayong gabi, ang patalim na pinaghirapan mong itanim ay nakatutok na ngayon sa sarili mong leeg. Ang lakas ng loob mong maging especially iya sa loob ng alyansa natin para mag-leak ng impormasyon sa kabilang kampo. Yan Luo, siguraduhin mong mapapatay mo ako. Dahil kung hindi, ang tyrant ng Tore ay dudurugin kayong mga basura na parang putik. Hindi maaaring mamatay si Marie. Hindi lang siya mahalagang informant ko. Siya rin ang tunay na pumatay sa kuya ko. Kaya kung mamamatay man siya, dapat sa kamay ko mismo. Kung laban ang gusto ninyo, wawasakin ko ang kalangitan ng isla ng Heijin, ng tuluyan. Makinig ang buong hukbo. Ito ang utos ng ating emperador. Ang target natin ay ang kanluran, Black Shovel. Kahit patagin pa natin ang basurang lupang yun ngayon, kailangan nating bawiin siya. Sumugod kayo. Ang babae ng emperador mukhang asong gala ngayon. Napakakaawa-awa naman, hahaha. Hahaha, Guangzhou. Dahil nandito ka na. Itakas mo na ako rito. Hahaha. Itatakas ka, hahaha. Marie, huwag ka nang magpanggap. Alam kong ang lalaking iyon na nakamaskara ay isang impostor lang. Ang totoong Chu Xiao ay matagal nang patay. Kapag tinagtad kita rito, ang sikreto na patay na ang tyrant ay habang buhay na mababaon sa kaparangan. Kapag naubos ko na ang alyansa kasama ang mga tauhan ko, ako, si Guangzhou, ang magiging bagong karapat-dapat na hari ng isla ng Heijin. Mamatay ka na. Ang lakas ng loob mong galawin ang babae ng emperador. Guangzhou, putya, talagang balak mo na magrebelde. Oh.
Bumalik ka roon, buwisit. Bakit ka nandito? Walang oras para mag-usap, sumama ka sa akin. Huwag kang hihinto, takbo lang, sumunod ka sa akin. Para lang maprotektahan ng impormasyon. Ipinusta mo pa pati ang sarili mong buhay. Hindi ka lang basta sinungaling. Isa ka ring ganap na baliw. Tingnan mo ito. Bago mamatay si Chu Xiao, ito ang lihim na sinubukan niyang itago kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Dahil sa hindi ko sinasadyang matuklasan ito, saka ko lang naintindihan ang katotohanan sa likod ng lahat ng kakaiba niyang kilos. Ang hukbong tagapagpatupad. Ama. Pinatay ang ating ama. Ang ama mo ang isa sa mga nagtatag ng hukbong tagapagpatupad. Pero ang kasalukuyang pinuno rito, na si Jin Ken, ang mismong kapatid ni Jin Lan, ang palihim na nagpahirap at pumatay sa kanya. Para makontrol nila ang buong sistemang pangkabuhayan at supply ng isla. Itinago at ibinao nila ang katotohanan. Kaya naman pala, hindi lang pala ito para sa akin. Pinili niyang maging pinakamasamang tao, at nagtatag ng hukbo ng emperador. Ang lahat ng iyon ay para magkaroon ng sapat na lakas na malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni ama. At para kalabanin ang mapang-ipang pinuno na umaabuso sa lahat. Hindi naging hari ang kapatid mo para lang sa kapangyarihan. Nagtatag siya ng mataas na tore, at nagpakarumi ang kanyang mga kamay sa dugo, para lang sa iyo, para sa inyong ama, at para makahanap ng paraan para mabuhay sa malupit at sirang mundong ito. Si Jin Ken, at ang hukbong tagapagpatupad. Kaya pala, kayo pala ang utak sa likod ng pagiging impyerno ng isla ng Heijin. Hanggat nabubuhay pa ako, si Chu Xiao. Hindi ko hahayaang ang patalim ng kanilang kasakiman ay tumama sa leeg ng aking kapatid. Uubusin ko ang lahat ng kasamaang ito hanggang sa ugat. Ipanghihiganti ko si ama, at gagawin ko ito para sa aking kapatid. Magtatag ng isang mapayapang tahanan, kung saan hindi na tayo muling masasaktan kailanman. Kamahalan, karapat-dapat po akong mamatay, ayon sa impormasyong galing sa Haring Dilim. Isa raw siyang especially iya mula sa sentral na tagapagpatupad. Isang especially iyang ipinadala para alamin ang inyong mga plano at subukan ang inyong pasensya. Natakot lang po ako na baka matuklasan niya, na nag-iipon kayo ng mga ebidensya laban sa mga krimen ni Jin Ken. Kaya naman, gumawa ako ng paraan para kayo na mismo ang kumilos. Pero sino ba namang mag-aakala na peke pala ang impormasyong iyon? Isa lang pala siyang ordinaryong basagulero sa kalye. Pekeng impormasyon. Malinaw na pakana mo lang ito, Kwang Shou, para maaga ang kapangyarihan. Sinadya mo akong gamiting kasangkapan para pumatay. Gusto mo akong mabansagang isang malupit na mamamatay tao ng mga walang kasalanan. Para tuluyang putulin ang pakikipag-alyansa ko sa ibang puwersa, na siyang huli ko sanang matatakbuhan. Layers. Kung walang utos mula sa akin, walang sino mang may karapatang pumasok. Masusunod po. Aalis na po ako.
Hindi ko pwedeng patayin si Guang Shou. Kapag pinatay ko ang komandante ng unang hukbo ngayon, guguho at tuluyang magkakawatak-watak ang buong dibisyon. Upang malabanan ang mga halimaw na iyon mula sa sentral na tagapagpatupad, kailangan ko pa rin ang mga sundalo sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng mga patibong ni Guang Shou, ng pang-aapi ng mga tagapagpatupad, at ng tiyak na paghihiganti ni Mary sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, talo ako. Pero ako, si Chu Xiao, kahit paggamitin ko ang sarili kong mga buto para punan, ang walang katapusang bangin na ito, kailangan ko pa rin gabayan at protektahan ng aking kapatid upang mabuhay siya ng matiwasay. Ah. Ah. Ha. Namatay siya nang mabagsakan ng bakal mula sa bubong ng gusali. Kalahating tubo ng sustansyang gel ang ibinayad. Nakuha na ang bangkay. Itinuring mo akong parang basura. Pero namatay ka lang ng ganoon kadali. Wala akong pera para sa kanya. Dahil iniwan niya ako para sa karahasan. Ang mamatay sa lansangan ng kanyang tadhana. Sunugin niyo na siya. Sa pagkakataong ito, pagbabayaran ko kayo ng dugo. IHAC ang Joint Cabinet, sentral na hukbong tagatupad. Kahit mapilay pa ako, si Chu Fan, ay nanunumpa. Nadudurugin ko ang inyong mga buto at gagawing abo. Matagal nang nabasa ni Kuya ang balak na paghihiganti ni Mary. Nakita rin niya ang ambisyon ng mabangis na hayop. Pero alam niya na habang buhay pa siya bilang isang tyrant, ang dobleng talam ng kamatayan ng koalisyon at ng hukbong tagatupad ay habang buhay na nakabitin sa tapat ng Heijin Island. Kusa siyang sumuko ng walang kalaban-laban. At nakangiting hinarap ang kamatayan. Dahil gusto niyang gamitin ang sarili niyang kamatayan upang wakasan ang lahat ng puot. Ginamit niya ang sarili niyang buhay bilang pain upang ang apoy ng paghihimagsik laban sa tiranya at ang huling alas ng buong Heijin Island ay maiwang buong buo para sa akin ng kanyang mahinang kapatid. Ha ha ha. Napakasutil mong tanga. Sinong nagsabi sa iyong ibuwis ang buhay mo para sa akin? Ha 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 ha. Ha ha ha. Chu Xiao. Napakasama mong tao. Kuya, pagod na pagod ka na. Ang mga masasamang tao na hindi mo napatay. At ang madugong landas na hindi mo natapos lakbayin. Ako, si Chu Fan. Ang tatapos para sa iyo at papatayin silang lahat. Ha 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 ha. Sa wakas, nahuli ko rin ang totoo mong kulay. Ang nagpaikot-ikot sa atin, na tila isang perpektong multo, ang may pambihirang talino, at utak sa likod ng lahat ng ito, ay walang iba kundi ang isang daga sa imbornal na kumakain ng basura sa putikan. Si Chu Fan.
Talagang binigyan mo ako ng isang napakalaking sorpresa. Mga utak ipis. Papatayin ko na siya ngayon din. Ipalikom ang pinakamalulupit na asasin ng alyansa. Palibutan ninyo ang bawat labasan sa mga guhong iyon. Ako mismo ang magbabalat sa mapagpanggap niyang mukha. At lulurayin ko maging ang mga buto niya. Ha? 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 Chufan? Haha. Ikaw na marunong lang magtago sa likod ng screen. At mag-utos, ikaw na daga sa imbornal. Nabasa ko na ang lahat ng alas mo. Ngayon, lumabas ka riyan at humarap sa kamatayan. Ha 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 ha. Jinlan. Ikaw, akala mo ba talaga magpapakamatay ako para sa isang vampirang tulad mo? Ha? Huang Zai. Nang-ahas ka na traidorin ako. Huang Xin, sa direksyong alas 3 ang ligtas na bahagi ng putukan. Lone Wolf, protektahan mo ako sa kaliwa at gumawa ka ng butas. Ha? Buisit. Ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo para isama ka sa libingan ng gusaling ito. Ha 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 ha. Komandante, 3 sa mga tadyang ninyo ang bali, at patuloy na dumurugo ang loob ng inyong katawan. Huwag na huwag po kayong gagalaw. Patay na nga talaga. Ang malupit na pinunong umapak sa atin na parang mga aso ay matagal na palang patay. Ang panahon ng aking paghahari bilang mabangis ay sa wakas ay dumating na. Mabangis, hindi ka patay. Bumalik ka roon at humiga. Wala akong oras ngayon para asikasuhin ng isang traidor na tulad mo. Ha 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 ha, hindi niyo ako aasikasuhin. Sino naman ang gusto ninyong asikasuhin? Ang inutil na yon na hindi man lang makahawak ng tuwid ng kutsilyo. Niloko tayong lahat ng inutil na yon. Matagal nang patay si Chu Xiao. Ang nagbibigay ng utos nito mga nakaraang buwan. Isa ka lang palang huwad. Hindi kailangan ng tore ang mga mahihina. Simula sa araw na to, ako na ang bagong hari ng dibisyong ito. Kalokohan. Ha? May lakas ka ng loob na hilinging mamatay ang hari. Hahatiin kita ng buhay ngayon din.
Ang hari, teka, hindi. Hindi siya ang hari. Hahaha, akala ko kung sino. Ikaw lang pala yan. Ang isang, walang kwentang taong hindi man lang makapatay ng manok. Ngayong wala na ang proteksyon ng kapatid mo. Hindi ka lang hindi nagtago sa imbornal. May lakas ka pa talagang bumalik sa tore para magpakamatay. Alam nga niya. Mukhang alam mo ang tungkol sa akin. Pero tinatawag mo pa rin akong. Kung wala ang isang walang kwenta na tulad ko, kayong mga tanggang kamao lang ang gamit sa pag-iisip, ay matagal nang ginawang giniling ng mga patalim ng koalisyon, at nabulok na sa mabahong kanal ng madilim na distrito, kalokohan. Makinig kayong lahat. Totoong patay na si Chu Xiao. Pero nitong mga nakaraang buwan, ang naggipit sa 10,000 hukbo ni Yan Luo ay ako, si Chu Fan. Ang nagpaikot sa mga pinuno ng koalisyon na parang mga aso, ay ako rin, si Chu Fan. Ano bang pinagsasabi niya? Si Chu Fan. Siya ang totoong kapatid ng hari, ano? May kapatid ang hari. Teka lang. Matagal mo na palang alam. Walang hiya ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kamakailan ko lang din nalaman, no? Saka, pamilya yon ng hari. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Tama na. Simula sa araw na to, wala nang Chu Xiao na puro pagpatay lang ang alam sa toring ito. Kundi ako na lang ang nag-iisang tunay na hari. Puro ka lang dal-dal. Ngayon din, tatastasan ko ng buhay ang katawan mo, manloloko ka. Ang blind spot sa kaliwang bahagi ng safety ladder sa pantalan ng Deepwater Port. Nakalkula ko na ang palihim na pag-atake ni Jinlan. Sa underground na katayan ng ghost site, ginamit ko ang mga weight-bearing point ng lumang sistema ng tubig para utusan si Lone Wolf na iligtas si Viper. Viper. Kung wala ang aking mga blind instruction na eksaktong-eksakto hanggang sa huling segundo, matagal ka nang pinagpira-piraso ni Jinlan sa katayang iyon. Kung wala ang utak ko, kayong mga hanggal na walang alam kundi magwaswas ng talem. Paano ninyo lalabanan ang strategic supply depot ng koalisyon? Siya ang hari. Ang hari, ang ating hari. Wala akong pakialam kung isa kang makapangyarihang mandirigma o isang walang kwenta. Basta't kaya mo kaming ihatid sa tagumpay, at panatilihing buhay ang ating mga kapatid, upang maipaghiganti ang tirano. Ikaw ang magiging hari namin. Mabuhay ang ating hari. Mabuhay ang ating hari. Mabuhay ang ating hari. Kuang Zai. Patay na si Chu Xiao. Kung gusto mong ipaghiganti ang naputol mong braso, pwedeng-pwede mong ihampas ang martilyo mo sa aking ulo anumang oras. Ako ang haharap sa lahat para sa kuya ko. Pero bago iyon, ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Tulungan mo akong baligtarin ang buong underworld ng Heijin Dao. Handang mamatay si Kuang Zai sa ngalan ng bagong hari. Chu Xiao. Sa huli, matutupad din ang mga pangarap mo para sa mundong ito. At masihigit pa si Chu Fan sa iyo. Mga baliw. Lahat kayo ay nabaliw na. Hinayaan ninyo na ang isang taong kahit kutsilyo, ay hindi man lang hawakan ng maayos isang walang kwentang basura bilang hari. Anong mayroon siya para pamunuan tayo? Hinding-hindi ako magpapasakop, mamatay ka na. Isang malaking hanggal talaga si Chu Xiao. Noon, kaunting sulsol ko lang sa kanya, ay tinapos na niya agad ang aking mga kalaban. Ang magtaksil sa tirano, ang udyukan ng pag-aaway-away sa loob ng pangkat ng mababangis na mandirigma. Sa pamamagitan lang ng paraang ito, kaya ko nang utusan ng buong hukbo na balatan ka, ng buhay at tanggalan ng mga litid. Hinahayaan ko pa ring mabuhay ang miserableng buhay mo ngayon, dahil may koalisyon pa akong kailangang ubusin. Isama mo ang iyong unang hukbo, at magsilbi kang matapat na patalim ko. Kapag tapos na ang lahat, doon ko na dahan-daang sisingilin ang mga atraso mo sa akin. Handang mamatay si Kuang Shou para sa kamahalan. Sana ay bigyan ng kamahalan si Kuang Shou ng pagkakataong makabawi sa kanyang mga kasalanan.
Lumuhod ka, nasa harap mo ang aming pinunong si Yanluo, bakit hindi ka pa lumuluhod? Huwag mong itutok sa akin ang kalawanging bakal na yan. Naniniwala ka ba? Nasa isang salita ko lang, ay mismong si Yanluo ang babali sa leeg mo. Ha ha ha. May lakas ka ng loob na mag-isang pumasok sa teritoryo ko, ha? Ikaw ba ang kapatid ni Chu Xiao? Mas, kawili-wili ka kumpara sa kuya mong walang alam gawin kundi gumamit ng kamao. Nang di hamak. Magsalita ka, paano mo gustong mamatay? Ang tadteren kita para ay pakain sa mga aso. O ang ihulog kita mula sa gusaling ito. Yan Luo, kung gumagana pa yung utak mo, para mag-isip, dapat alam mo na hindi ako ang tunay na sundo mo, kundi ang taong laging nakatayo sa likod mo araw-araw. At nagpapakana ng lahat para sa iyo, ang tagapayo mong si Jinlan. Ha. Gusto mo lang kaming pag-awayin. Tingnan mo kung ano ito. Ito ang kakaharang ko lang mula sa lihim na network, ang komunikasyong may pinakamataas na proteksyon sa pagitan ni Jinlan at ng sentral na tagapagpatupad. Hayaan mong ang walang utak at padalos-dalos na si Yanluo ay magsama ng kanyang mga pampain para ubusin ang puwersa ng tore. Kapag pareho na silang nagkasakitan at nanghina, makukuha ko na ang telepono ng Black Gold Terminal at pamumuan ng armadong pangkat ng mga tagapagpatupad para sakupin ang buong isla ng Black Gold. Si Yanluo ay isa lamang asong tagapagbantay na gagamitin ko para pabagsakin ang hukbo. At wala nang iba. Tinatawag mo pa naman ang sarili mo na hari ng Black Mirror. Pero para sa may salaming kalahating tao na mukhang desente na yan, wala ka lang kundi isang tutang tagabantay sa kamay niya. Napakaawa mo naman. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Pwedeng hindi ka maniwala sa akin. Pero ang ipinagmamalaki mong network ng impormasyon ay kontrolado na ngayon ni Jinlan. Anumang segundo, susulpot na siya rito. Boss, nabalitaan kong nahuli ang pekeng tirano ng tore. Boss, anong kabaliwan ba to? Ako ba ang nababaliw? Jinlan, ikaw na bastardo at salot ka. Itinuring kitang parang tunay na ama, pero hayop ka, ginawa mo lang pala akong tutang tagabantay. At nakipagsabuhatan ka pa sa sentral na tagatupad para agawin ang teritoryo ko. Boss, halata namang plano lang ni Chufan na pag-awayin tayo. Peke ang recording na yan. Nagpapatagal lang siya ng oras. Ang palsipikahin ng quantum protocol ng sentral na tagatupad. Sa buong Islang Black Forbidden, maliban sa kapatid mong si Jin Ken. Sino pa ba ang makakagawa niyan? Jinlan, ang lakas ng loob mong gumawa pero takot kang umamin. Wala na palang silbi ang reputasyon mo bilang pinakamatalinong utak. Wala akong pakialam kung plano man to para pag-awayin tayo. Ang sino mang manggaas na paglaruan ako, tapos na ang kapangyarihan mo bilang pinuno. Mukhang may kailangan pa kayong pag-usapan. Hindi ko na kayo iistorbohin. Tagahatol, bawiin niyo ang lahat ng autoridad ni Jinlan. Kumpiskahin ang kanyang communicator. Ibilanggo siya sa pinakailalim na selda ng kamatayan. Kapag walang utos mula sa akin, walang sino mang pwedeng makakita sa kanya. Chufan, sa tingin mo ba mananalo ka dahil lang sa naalis mo ako? Isang ganap na baliw si Yanluo. Gagawing giniling na karne ang buong hukbo niyo. Ha. Ipabot ang aking utos. Ipunin ang lahat ng may buhay na kriminal sa buong isla. Lahat sila, sumugod na. Ngayong araw, gagamit ako ng dambuhalang hukbo para patagin ang tore. At ang batang paslit na si Chufan, kasama ang kanyang 4 na malalaking hukbo. Tadteren niyo silang lahat na parang karne. Nababaliw na siya.
Nababaliw na talaga si Yan Luo. Higit sa 20,000 mga rebelde. Sinaid nila ang bawat sulok ng madilim na sektor para lang makabuo ng hukbo. Ang 4 na batalyon natin kapag pinagsama-sama ay hindi man lang aabot sa 10,000 tao. Isang malupit na massacre ito. Paano natin sila mapipigilan? Isara mo ang mabaho mong bibig. Narito ang kamahalan, wala kang karapatang magpalaganap ng takot dito. Totoong napakalaki ng hukbo ni Yan Luo. Pero lahat sila ay mga halimaw na walang utak na pinapatakbo lang ng galit. Kapag nawalan na ng katinoan ang tao, madali na silang basahin at manipulahin. Huang Xin, dalhin mo ang iyong mekanikal na hukbo. Pumunta kayo sa abandonadong linya ng kuryente sa kanang bahagi. Gusto kong sa loob ng 10 minuto, ay short circuit mo ang lahat ng mga kapasitor doon. At gawin mo ang lugar na iyon na isang mapanganib na zona ng kamatayan. Masusunod, Pinuno, Viper, Yu Ying. Pamunuan ninyo ang 2 at 3 batalyon. At hati-hatiin ninyo ang mga kaaway sa bawat kalye sa unahan gamit ang ating mga taktika. Huwag ninyo silang labanan ng harap-harapan. Gamitin ninyo ang mga gumuhong gusali bilang panangga. At hilahin sila sa bitag ng kamatayan. HMPH. Lone Wolf. Ang iyong 4 na batalyon ang magsisilbing huling depensa natin. Kung sino man ang manggahes na lumampas sa ating depensa, durugin mo siya, masusunod. At para naman sa iyo, Kwang Shou, dalhin mo ang iyong unang batalyon. Pumunta kayo sa mababang bahagi ng imbakan ng tubig sa kanluran. Makinig ka sa akin. Dapat kang magpanggap na parang isang asong talunan. Tumakbo ka at akitin ang pangunahing hukbo ni Yan Luo. At siguraduhin mong maiipit sila sa ilalim ng lambak na iyon. Opo, masusunod po. Halika, Yan Luo. Ipakikita ko sa iyo. Nasa harap ng tunay na talino. Ang bilang ng mga tauhan ay isa lamang walang kwentang numero. Sumugod kayo, durugin sila. Kakarampot lang ang mga kalaban. Uubusin natin sila hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Sino man ang umatras kahit isang hakbang, hahatiin ko ng buhay ang bastardong yan. Ulupong. Umatras. Iwanan ng sektor si Try. Umatras papunta sa abandonadong pabrika sa kaliwang bahagi. Masusunod, 2 hukbo, umatras. Lone Wolf, iwanan ng pangunahing daan sa harap. Ay urong ang depensa. Umatras sa likod ng 2 bakal na tarangkahan. Yan Luo. Ito ang espesyal na Red Along inihanda ko para sa iyo. Papasukin sila. Isara ang pinto at ubusin sila. Ahahaha. Hahaha. Kahit na napakabangis ni Yan Luo. Dahil sa instinto ng isang mabangis na hayop, hindi siya basta-basta susugod ng walang pag-iingat. Kailangan natin siyang bigyan ng isang kahinaang hindi niya matatanggihan. HMP. Mabangis na hayop, oras na para magpakitang gilas ka. Umatras kayo mula sa kanlurang linya ng depensa, at tumakas papunta sa direksyon ng dam ng Heijin. Siguraduhin mong mukhang makatotohanan ng pag-arte mo. Kapag hindi kumagat si Yan Luo sa pain, ikaw ang una kong papatayin. Hindi na namin kaya. Mga kasama, Atres. Bilis, umatras kayo papunta sa dam. Bumagsak na ang depensa ng duwag na yan. Nasira na ang kanlurang depensa ng tore.
Buong hukbo, sumugod. Durugin silang lahat. Kamahalan. Hindi ka na makakatakas. Sugod, patayin silang lahat. General. Maganda, bumabaha na nga. Chu Fan. Wala kang hiya. PWE. Chu Fan. Ikaw na tusong duwag na puro maruruming laro lang ang alam. Kahit maging multo ako, hinding-hindi kita tatantanan. Patakaran, maruruming paraan. Yan Luo, hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng kaawa-awa mong utak. Dito sa malupit na mundong walang awang kumakain ng buhay. Ang makaligtas hanggang sa huli ang tanging batas. Sinabi ko na sa'yo, dito sa Isla Heijin. Ako lang ang masusunod. Oh, M-Mecha. Ang mecha ng Central Squad. Bakit ito narito? Katapusan na. Tapos na tayong lahat. Hahaha, Chufang. Hahaha, nabasa mo na ang isip ng bawat tao. At kabisado mo na ang bawat sulok ng lugar na ito. Pero hindi mo inaasahan ang napakalakas na puwersa ng Central Squad. Sa harap ng ganitong napakalupit na teknolohiya, ang ipinagmamalaki mong talino ay basura lang na walang kwenta. Durugin ninyo silang lahat. Ang mecha na ito na binuo lang mula sa mga basura ng wasteland, na tinatawag nilang malakas na sandata ng militar, para lang makakuha ng matinding lakas ng armas at bigat. Siguradong isinakripisyo nito, ang electromagnetic shield ng power core nito, ang mga cable sa loob nito, ay parang utak na unti-unting nabubulok. Sira-sira at puno ng butas. Guangxian. Ang Regalong itinanim mo sa high voltage power grid sa ilalim ng imbakan ng tubig. Oras na para pasabugin. Paputok.
Paanong nangyari ito? Ang teknolohiya. Hindi gumagana. Nakalimutan mo na ba? Dito sa teritoryo ko. Kahit tunay na Diyos pa ang dalhin mo rito, mapapabagsak ko pa rin. Hindi maaari. Hinding-hindi ito maaari. 3 taon ko itong pinagplanuhan. Nabasa ko ang galaw ng bawat kampo. Paanong matatalo ako sa katulad mong? Isang hamak na walang alam kundi magtago sa putikan at mamulot ng basura. Bakit? Bakit dahil lang sa isang katulad mong mataas ang mga tinatawag na henyo na sanay nang gamitin ng ibang tao bilang mga pyesa sa laro, ay walang alam gawin kundi maupo sa malamig na silid ng surveillance, at magplano ng walang kaalam-alam sa totoong laban. Habang ako, 5 taong nagpakasubsob sa putikan ng Distrito 13. Qinglan, hinding-hindi mo mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagbangon mula sa bingit ng kamatayan. Nagsimula ng kumilos ang utak ng alyansa. Masusunod. Sinay, kung ayaw mong mamatay, lumapit ka rito sa akin ngayon din. Kamahalan, ang bastardong si China yon ay naglakas loob pang magrebelde. Inililigtas ko lang ang sarili ko. At ang tusong si Chu Fan ay tiyak na maghihiganti sa atin pagkatapos nito. Kamatayan lang ang hihantungan natin kung mananatili tayo rito. At dahil ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Dalhin mo ako sa gitnang distrito, bilis. Bilis, poprotektahan tayo ng Central Enforcement Squad. Ha ha ha. Tumakas sila patungo sa gitnang distrito. Humihiling ako na harangin sila ng ika-4 na rehimyento. Hindi natin sila pwedeng hayaang makatakas at makabawi. Huwag nyo na silang habulin. Hayaan nyo silang umalis. Bakit? Ang mga asong galang sina Huang Shou at Qinglan, na tumakas pabalik sa gitnang distrito, ay tiyak na gagawa ng mga desperadong hakbang para lang mabuhay, at gagamitin ng Central Enforcement Squad. At ito ang magbibigay sa atin ng ganap na katwiran para magdeklara ng digmaan laban sa mga mapagmataas na kapitalista at mga mapagsamantala. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Samba sa ating emperador. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang tyrant ng libo-libong taon. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang tyrant ng libo-libong taon. Tapos na ang panahon ng pagpapanggap. Ang bagong yugto ng pamumuno ng talino sa wasteland ay opisyal nang magsisimula. Kuya, ang daang inilatag mo para sa akin gamit ang iyong buhay ay tinahak ko na hanggang sa marating ang trono. Pero hindi pa ito tapos. Ang nais ninyong itatag ni Ama sa isla ng itim na pagbabawal, na paraisong walang pang-api at walang pagsasamantala, ay isang huling hakbang na lang.